Walang nadala sina Sohaima kahit anuman nang sila ay lumikas sa Marawi. Wala kaming makain. May time din na yung mga kapatid ko na as in wala na kasi naubusan na kami ng gatas. Hindi makalabas ng bahay, nagmistulang preso ang pamilya. Bukod sa kaba, nag-aalala na rin ako kung paano kami sa araw-araw. Alam nyo bang we were created with a heart of compassion? You can make a difference in the lives of others. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Ako ang daan, ang katotohanan at ang Fathers, buhay. do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-isip upang maunawaan. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces. Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls them each by name. Kaligtasan at kagalingan. Kabayanihan at kagandahang loob. Kapayapaan, pag-ibig at pag-asa. Let's watch and see this happen tonight as we Love the Word, live the Word! You're watching us live via PLDT. We're also live on the internet on cbnasia.org/specials. Kaya sabihin nyo na sa mga kamag-anak nyo, kaibigan, kapitbahay na manood na sa amin. Mapapanood din tayo sa Channel of Blessing sa Cebu at maging sa ibang bansa mapapanood tayo sa TBN, GMA Pinoy TV at sa Philam TV sa California, USA. Pwede rin po kayo makipag-chat sa amin sa Facebook, Twitter at Instagram. I-type lang ang hashtag Love the Word, Live the Word. Ayan. So far, your giving has reached 2,128,625. Remember, we're targeting to reach 20 million this whole week. Makukumpleto ang espesyal na pagtatanghal na ito dahil sa ating mga bisita tulad ni na Director Glenn de Resurrección, Actor Alan Villanueva, CBN Asia partner Judith Insay, friends from Certified Positive Beatriz Arit, Sarah Alicia, and Aya Bailon. Narito po sila ngayong gabi para tanggapin ang inyong mga tawag ng pagtulong sa libo-libo nating mga kababayang nangangailangan. Kabilang dyan ang mga kababayan nating biktima ng giyera sa Malawi. Mahigit 50 araw na ang nakakaraan nang sumiklab ang kaguluhan sa Marawi. Sariwa pa sa alaala ni Sohaima ang mga pangyayaring nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. ISIS! ISIS! Sabi niya, nandyan na yung mga ISIS. Siyempre, natakot kami. Ano bang nangyayari? Ba't sila ganyan? Yung mga kapatid ko na natakot yung mga kapatid ko. Kasi meron akong 4 na maliliit na kapatid. 4 years old, may 3, may 2, may 1. Tapos, inag ko talaga yung mga kapatid ko. Kasama ko yung nanay ko. Walang nadala sina Sohaima kahit anuman nang sila ay lumikas sa Marawi. Dahil sa kaguluhan, ang dating marangyang buhay ay napalitan ng paghihirap. Hindi ganito yung buhay namin dun sa Marawi. Medyo may kaya, parang ganun. Nakakain kami ng 3 times a day. Tapos ngayon na parang nagpa-fasting na kami. Minsan nawala talaga. May mga time na wala kaming makain. May time din na yung mga kapatid ko na as in wala na kasi naubusan na kami ng yung gatas. Wala na kaming pambili. So, ang ginawa na lang namin is, imbis na gatas na na lang, sugar. Isa ang pamilya ni Sohaima sa mga home-based evacuees sa bayan ng Baloi, Lanao del Norte. Dahil home-based evacuee, madalang silang maabot ng mga tulong mula sa pamahalaan. Kaya naman lalo itong nagpahirap sa kanilang kalagayan. One day naisip ko na parang gusto kong magpakamatay na. So yun nga parang ang sakit-sakit kasi na yung mga kapatid ko na nakikita ko silang naghihirap. Ngunit nagbago ang lahat nang magsagawa ng trauma counseling sa mga evacuees sa Baloi, Lanao del Norte ang Operation Blessing. Sa pamamagitan ng yakap at panalangin ng volunteer ng Operation Blessing, muling nabigyan ng pag-asa sa buhay si Sohaima.
Ang pamilya ni Suhaima ay isa lamang sa 30 pamilya mula sa Marawi na inaalagaan ng Operation Blessing sa pamamagitan ng araw-araw na feeding program. Sa tulong nito ay naitatawid ng pamilya ni Suhaima ang kanilang pangangailangan sa pagkain sa araw-araw. Yung feeding na rin, malaking tulong na talaga yan. Nababawasan yung yung sakit na nararamdaman ko kasi nakita ko na yung parang welcome ako sa kanila, parang part na rin ako ng family nila, welcome ako, gino-comfort ako. Higit pa sa anumang material na bagay, ang pag-asang hatid ng pag-ibig ni Hesukristo ang pinakamahalaga nating maibibigay sa mga kababayan nating bakwit. Grabe yun, Sir Alex, nakaka-bless. I think this is a great time to show our love for our kababayans na mga Muslim. Yung mas simpleng panalangin, yakap, ang laking bagay para sa kanila noon. Nakita mo naman yung ngiti ni Suhaima at dito po natin ay ipapakita na wala pong issue dito ng relihiyon. Ang issue po rito ay yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa, lalo na sa mga taong nagigipit katulad ni Suhaima. You know, aside from giving them disaster relief, we also help victims overcome their fears and post-traumatic stress through counseling. Higit sa material na bagay, kailangan ng mga biktimang katulad ni Suhaima na mabigyan ng pag-asa at lakas ng loob para magpatuloy sa buhay matapos dumaan sa trahedya ng digmaan. Kasama yan sa programa ng Operation Blessing sa tuwing nagtutungo po tayo sa mga lugar na nasalanta ng mga kalamidad. That's right, Sir Alex. In addition to disaster relief and the much-needed medical attention, we are also giving them sustainable source of income like fish nets, livestock, and other livelihood starter kits. Kung ano ang pangangailangan sa isang sitwasyon, tinutugunan niya ng Operation Blessing. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Tumawag na sa 737-0700 at makibahagi sa pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Sa mga nais pong magbigay, maaari niyong ipadala ang inyong donasyon sa lahat ng sangay ng ML Kwarta Padala, iRemit at Metro Bank. Maaari rin kayo mag-donate gamit ang inyong credit card. It's fast, safe, easy, and convenient. Para sa mga karagdagang impormasyon, maglagon lang sa cbnasia.org/specials. Pwede rin kayong tumawag sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong mga TV screen. At para sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, narito ang aming eksklusibong regalo para sa inyo. For your generous giving, you will receive these gifts. Stick to the word stickers, yours for your gift of 500 pesos. Wonder Women DVD, yours for your gift of 1,000 pesos. The 5 Solas 9x20-inch scroll, yours for your gift of 5,000 pesos. Armor of God panels, yours for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Patuloy lang po kayo sa pagtawag sa amin ng inyong mga donasyon dahil naghihintay sa tawag ninyo si Miss Glenda Resurrection. Miss Glenda, sino na po ba mga tumawag sa atin? Okay, may mga donations tayo through credit card. Mula kay Ria ng UAE, 3,000. Mula kay Mark ng Oman, 1,000. Mula kay Aileen ng UAE, 2,000. Mula kay Denise ng Canada, 10,000. At mula naman kay Eve ng UAE, 1,000. Kung gusto niyo pong mag-donate through credit cards, just go to www.cbnasia.org/specials.
Ito naman yung ating mga phone pledges mula kay RJ of Quezon City, 4,000 monthly. Wow. Si Jopet of Makati, 500 one time. Si Mirasol of Caloocan, 500 one-time gift. And si Debbie of Manila, 1,000 monthly. At syempre, Okay lang mula sa ML Kwarta Padala, mula kay Gary of Cebu, 100,000 pesos. So, thank you so much. Tawag lang po kayo ng tawag. Bago po kami magpatuloy, Miss Glenda, since love the word, live the word tayo, ano po ang isang memorable verse para sa inyo na isinasabuhay po ninyo ngayon? Actually, forever na yata to. Okay. Yung Jeremiah 29:11. For I Okay. know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Thank you so much, Miss Glenda. Thank To you. give us more insight on generosity and volunteerism, here's financial expert Avelyn Garcia. Love the word, live the word. Paano ba natin i-apply ito? Tumingin ka nga sa paligid mo, anong makikita mo? Maraming tao nasasaktan, broken dreams, discouraged sa buhay, people who are devastated. Alam nyo ba ang kailangan lang nila yung mga taong who will bring hope and healing? Kailangan nila ng mga taong who will genuinely care. Alam nyo mga kapatid, naniniwala ako that our world is crying out for people with compassion. Mga taong sasamahan sila sa kanilang journey sa buhay. Ang tanong, ikaw ba ang taong kailangan nila? Sa panahon kasi ngayon, people are busy with their own priorities. Pero alam nyo bang we were created with a heart of compassion? Handa ka bang buksan ang puso mo para makatulong sa iba o hahayaan mo itong nakasara? You can make a difference in the lives of others. Don't ignore it. Act on it. Somebody needs what you have. It could be your time, your love, your effort, your money. Are you willing to release it to those in need? Sabi ni John Wesley, money never stays with me. It would burn me if I did. I would throw it out of my hand as soon as possible, lest it should find its way into my heart. If you want to love the Word and live the Word, learn to give deliberately, sacrificially, excellently, and worshipfully as our expression of loving His Word and living it. 2 Corinthians 9:10-11 says, Now, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous in all occasion. Ibig sabihin, God gives us blessings so that we can give it away, not so that we can indulge ourselves. Anong natutunan ko dito? When God provides money, it is not just a blessing, but also a test. Ito po si Avelyn Garcia nagsasabing, let us pass the test. Bigay na and experience the fulfillment of God's Word. Ayan, totoo that God owns everything. Our resource, our time, our lives, our money. But there are people that are really in need. So what are we to do as God's children? So syempre, reach out to them in love with the resources that He allows to pass through our hands. You know, Peter, I came across a scripture verse in Proverbs 19:17. Parang pagpapautang daw kay Yahweh ang tumutulong sa mga mahihirap. Tama. At pagdating ng tamang panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kaya nga, so, kung si Yahweh ang magbabayad, we should be at total and complete peace. That's Because right. His love in His Word is unfailing. Talagang itutupad niya yung promise niya. That's so true. So, we should be giving more and more. Tama. Without fear. Because he who gives to the poor generously lends to the Lord. Amen. And Operation Blessing, the humanitarian arm of the 700 Club Asia, has designed several programs to meet the needs of our kababayans. Meron tayong iba't ibang children's program tulad ng Back to School, Bless a Child, Orphans Promise, Holiday of Hope and Cheer, Happy Kids Camp, Feeding Program. Lahat yan nagbabahagi ng pag-ibig at talagang nagtuturo ng kabutihang asa sa mga nagbibigay ng pag-asa sa libo-libong mahihirap na kabataan sa ating bansa. Meron din tayong healthcare programs na tumutugon sa pangangailangang
pangkalusugan ng ating mga kababayang mahihirap tulad ng health education, medical and dental missions, wheelchair distribution, medical assistance, and cleft lip and palate surgery. We have our livelihood programs where we teach individuals and families practical electricity, training in tools and resources necessary to help them become self-sufficient. CBN Asia is a far-reaching harvest machine. We have the machinery to meet the needs of the people, but we need you to partner with us. Call us. Our hotline is 737-0700. Our loyal partners are here to answer your call. You can also text us through these numbers, 0949-888-8001 for Smart, 0917-406-5001 for Globe, and 0925-300-3000 for Sun subscribers. Meanwhile, here's Alex for some updates. Thank you, Peter and Christine. Nasa tabi ko ngayon si Bea ng Certified Positive. Bea, kumusta ka na? Okay naman po, Sir Alex. At Beautiful night. ngayong gabi ay gusto mo bang i-share sa amin kung ano ang favorite Bible verse mo na naging malaki ang impact sa buhay mo? Okay po. Ang aking favorite Bible verse is from Proverbs 3, 5 to 6. So, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Yan po ang aking napaka-go-to verse sa kahit na nung season pa ng buhay ko. Okay, pwede mo nang basahin yung mga pledges natin? Okay, so dito po sa Facebook, ng pledge po si Napoleon of Taguig, 500 one time plus 500 monthly. Si June of Saudia, 500 one time plus 500 monthly. Now, meron po tayong mga text donation. So, si Ma'am Tess, 500 monthly. Si Julie of Pasya, 500 one time. Thank you po. Marites of Bulacan, 500 one time. Estrella, 1,000 one time. Dizel of Laguna, 500 one time. Raul of Cebu, 1,000 one time. Si Ma'am Carol, 1,000 one time. Si Gloria of Bataan, 500 one time. Si Maria Victoria, 500 one time. At dalawa pong anonymous, isang 1,000 at isang 200. Yan po. Thank you, Bea. Tawag lang po kayo sa mga numerong nasa inyong TV screen. Narito ang ating mga kaibigan para tanggapin ang inyong mga tawag at donasyon. Sa mga magbibigay pa po, maaari ninyong ipadala ang inyong donasyon sa lahat ng sangay ng ML Kwarta Padala iRemit at Metro Bank. Pwede rin sa inyong BPI ATM or BPI Express Online. Just select CBN Asia under the list of billers. Maaari din po kayong mag-donate gamit ang inyong credit card. Napakabilis at safe pa. Para sa mga karagdagang impormasyon, mag-log on lamang sa cbnasia.org/specials. At narito po ang ating update. Ayan, umabot na po ang ating giving sa 2,264,000. At ngayon, pwede na rin po kayo magpadala ng inyong mga donasyon sa pamagitan ng 7-Eleven. Narito po kung paano. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. Purakos! Purakos? Game. Purakos! Purakos! Tara sa Click Kiosk! Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then, ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! Purakos! Purakos! Please visit cbnasia.org/711 to complete your transaction. Purakos! Belt of truth, breastplate of righteousness, sandals of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. This is the full armor of God, yours for your gift of 10,000 pesos. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon.
Napakadali lang mag-donate, di ba? Gutom, takot at walang kasiguraduhan. Rumagasa ang matinding baha sa tahanan ng mga Enriquez. Hindi makalabas ng bahay, nagmistulang preso ang pamilya. Bukod sa kaba, nag-aalala na rin ako kung paano kami sa araw-araw. Mahirap po. Saka yung tubig na pinagkukunan namin, inabot na rin ang baha. Wala na kaming masalukan ng tubig. Hirap na hirap kami na hindi ko alam kung saan kami hingi ng tulong. Lalong naging mapiligro ang kanilang kalagayan. Bukod sa wala ng makain, wala ng kuryente. Nagtsatsaga na lamang sila sa isang kandila upang makakita sa dilim. Bukod pa rito, nakakapangamba rin ang mataas na lagnat ng kanyang minamahal na apo. Wala kaming painom na gamot kasi baha nga po. Wala kaming tindahan, puro sarado. Sa ganitong kalagayan, isang grupo ang nagtyagang tumulong sa pamilya. Ang Operation Blessing ang siyang tumulong at nagbigay ng mga relief goods. Inilipat din ng pamilya sa isang simbahan kung saan pwede silang mabigyan ng gamot at pangunahing lunas sa kanilang mga karamdaman. Dahil sa nasira ng pagbaha ang kanilang pinagkakakitaan, binigyan ng pamilya ng makinang panahi upang makapagsimulang muli. Malaking tulong po yan para sa amin. Kumbaga, natuloy na ulit yung pinagkakakitaan namin. Matapos ang isang taon, nakaahon na rin sa sakuna ng habagat ang pamilya Enriquez. Maganda ang kalusugan at umaasenso ang pinagkakakitaan. Nagpapasalamat po ako ng marami sa Operation Blessing na yung time na kailangan ng tao ang nila, talagang nandiyan sila. Sa Operation Blessing po, napakaraming pasasalamat namin. Alam mo, Alex, saludo talaga ako sa Operation Blessing. Not because it's our ministry, but because I see the sacrifice of the volunteers na talagang they go out of their way to go to the far-flung areas to be able to tangibly touch somebody with the love of Christ. Ayun, when you meet somebody at their point of need, bukas na yung puso nila. You cannot talk to them about Jesus if they're hungry, they're cold, they're sick, di ba? Punong-puno sila ng mga needs. At hindi lamang yan, Peter, yung sewing machine na yon, libre yun, ibinibigay sa atin, binibigay natin sa kanila. Yeah. At ako, nagulat ako meron pang ilaw para kahit na brownout, pwede silang manahe. Tama. Hindi yung basta bigay lang, kundi talagang we see to it na talagang mapapakinabangan nila. Kasi we want them to stand up on their own feet talaga. Sa mga kalamidad po na tulad ng bagyo, pagbaha o lindol, tubig ang pangunahing pangangailangan. At hindi lang basta tubig, kailangang malinis na tubig na maiinom. Iyan ang tinutugunan ng Operation Blessing sa ilalim ng aming Water and Sanitation Program, kung saan nagbibigay po tayo ng malinis at maiinom at safe na tubig sa mga mahihirap na barangay sa ating bansa. Meron din tayong infrastructure program where we lend a helping hand in rebuilding houses, community centers destroyed in the wake of disasters. Yan ang aming mga programa na pwede niyong paglaanan ng iyong tulong. Panahon at panalangin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Makibahagi na kayo sa aming gawain and together we can make our country a healthier, wealthier, and more peaceful place to live in. Pick up that phone and call us now, 737-0700, or you can use our toll-free number 1-800-1888-8700, o pwede rin kayong mag-text sa numero na nasa inyong TV screens. Impulsive buyer ka ba? Yung bang lahat na makita mo sa mall, kung gusto mong bilhin ang bilhin. At hindi ka na nagdadalawang isip. Nako po, dapat mong panoorin ang susunod nating kwento at matututo kayo sa karanasan ng mag-asawang sina Maki at Aina, mga self-proclaimed shopaholic. Parehong dancers sina Maki at Aina. Sa klase ng industriyang ginagalawan nila, normal lang na sila ay magmukhang presentable. Ngunit hindi nila namamalayan na ang pasundot-sundot nilang pagbili ng gamit ay unti-unti nang nagiging labis. Naging impulsive buyer po kami. So,
parang baliwala sa amin kung magkaroon kami ng utang ng total. Parang iniisip kasi namin ng time na yun, may pangbayad naman kami. Tapos ko pare, gagamit ko naman ito bagong-bago pa. Bagong-bago pa, mamaya sira na to ha. Kayabangan eh. Medyo mayabang ako dati eh. Pag kahit hindi ko kailangan, basta't gusto ko lang, bibiling ko. Hanggang sa Ayla, papaalala ko lang yung utang mo ha. Pasensya na po. Kailan po kayo magbabayad? Pag nakaluwag-luwag na lang po kami. Parang wala nang pahinga yung bulsa namin na bayad ng bayad. kung gaano kabilis maubos ang kanilang pera, ganoon din kabilis lumobo ang kanilang mga pagkakautang na pumalo sa 30 hanggang 40,000 pesos. Yung kakainin namin magiging tipid. Inisip na, ay may utang pala tayo ngayon, may babayaran pala tayo. Nandiyan ka na pala eh. Naman yung bubong natin, puro butas na paayos mo naman. Paayos? Saan yung binigay kong pera sa'yo? Aba, sa dami nating utang, akala mo ba hindi ko binabayaran yun? Di mo binabayaran, kaya pala babalik-balik yung kapitbahay. Saan mo napupunta yung pera ko? Feeling ko, nung time na yon, hindi ka marunong umawak ng pera. Bakit ano nangyayari? Binibigay ko naman sa'yo lahat. Ngunit isang araw, Parang nahihiya na ako na may papakita ba akong mukha, ganon. Gusto na. Bali nakita ng mga kapitbahay namin kung ano yung sitwasyon namin. Tapos hanggang sa niyaya niya kami na, tara pray tayo. Dumating sa point na surrender na ako. May ginamit si God para makakalala kami sa Panginoon. Malaking pasasalamat din namin kay Nanay Beth dahil nga po dahil sa kanya, nabuksan po yung isip namin. sa pagbukas ng mag-asawa sa pinto ng kanilang puso para sa Diyos, binuksan din ng Panginoon ang kanilang palad sa pagbibigay sa The 700 Club Asia. Nakikita ko yung mga bata na tinutulungan. Hindi siya nanghihinayang magbigay sa Operation Blessing kasi nakikita niya kung saan pupunta. Kinabukasan, agad na nagbigay si Maki sa The 700 Club Asia. Kung dati ay mabilis nilang naigugugol ang kanilang salapi para sa mga luho, ngayon ay mas mabilis na nilang pinipiling magbigay para sa mga bagay na hindi naluluma o kumukupas. Sabi kong ganun, sige Lord, kayo na pong bahala sa akin, sa pamilya ko. After 1 month or 2 months ata yun, biglang tumawag sa akin yung mother ko, may bahay ka na dito sa Cavite, sa Teresa Martires. Sabi ko, binilan na kita ng bahay. Buhay po talagang Panginoon. Naramdaman po namin na napaka-importante namin. Pag nag-business ka, ang kailangan mo kapital para lumago yung business mo. Sa Panginoon, kailangan mo magbigay para pagpalain ka. Dahil sa kanilang bagong bahay, mas malayang nakakagalaw ngayon ang kanilang pamilya. Sa tulong ng Diyos, unti-unti nilang nabayaran ang mga pagkakautang at nabago ang maling pananaw nila sa paghawak ng pera. Bago po gastusin yung hawak na pera, mag-pray po muna kay God. Kung tulungan ka kung paano gagastusin yung hawak niyong pera, i-budget. Ang pagtuturo ng sayawang pinagkakaabalahan ngayon ni Maki, habang nakatutok sa pag-aalaga sa dalawa nilang anak si Aina. Ang magandang pagbabago sa buhay nila ay nagpapatunay na pinagpapala ng Diyos ang mga taong taos-pusong nagtitiwala sa Kanya. Yun, I love what he said, Miss Christina. Para ma-bless, magbigay, lalong magbigay. Baliktad kung gusto mo ng business, 'di ba, mag-ipon, ito mag-give. Oo. Tapos natuto sila dun sa mistake nila na 'di ba, impulsive shopping, kaya nabaon sa utang. Kayo ba, Miss Christine, may tips kayo para Ay, meron against yan. impulsive shopping? Natutunan namin yan kay Sir Vic and Miss Aveline Garcia. Yun. Number 1, pag nag-shopping ka, ask yourself this question. Number 1 question, do I need it? Kailangan ko ba yan? Number 2, do I want it? Okay? Yes! Pero hindi pa tapos yan. Yes, you may want it. Pero number 3, can I afford it? Yun.
Ayan. Tapos ang pang-apat, if Jesus were right beside me, will He buy it for me? Doon pa lang, isoli mo na lahat yung binili mo. Tama. Diba? Yun. Kasi yung mga pinamimili natin, minsan walang lang. Walang value, wala lang. Oo. Naku, makakatulong yan sa akin at sa ating mga viewers. You know, Miss Christine, sabi nila, ang lahat ng bagay kapag sobra nakakasama. But I was just wondering, kapag ba sobra-sobra magbigay, masama din ba yun? You know what? What we need to do is this. We need intentional, wise, and with discernment sa pagbibigay natin. Yeah. Kasi may mga tao, meron din mga nanloloko ng iisa. Yeah. So you need discernment when you pagbunot mo ng ganyan. Di ba? Yeah. One time, sabi ni Peter, you cannot help the whole world. Sabi niya ganon. What are you doing? You're helping the whole... Sabi ko, no, Han. How many people are in front of me asking for help right now? There's only one. You help one at a time. One at a time. And with wisdom and discernment. I love it. Kasi zeal without wisdom, mali Correct, din yun mali eh. yun. Kailangan we move That's in right. wisdom. Yeah, we have Thank to you. grow in knowledge. That's right. The more we give, the more we receive. And the more we receive, the more we give. The cycle of giving and receiving continues. It's called the cycle of blessing. That is the ultimate weapon given to us by God to break the spirit of poverty in our lives. Kaya ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na ang cycle of blessing sa buhay nyo. Call us and make that donation now. Our number is 737-0700. At maaari rin kayong mag-text sa mga numerong makikita ninyo sa inyong TV screens. Sa mga magbibigay, maaari ninyong ipadala ang inyong donasyon sa lahat ng sangay ng ML Kwarta Padala, iRemit, BPI, Metrobank at 7-Eleven. Maaari rin kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, napakabilis at safe pa. At para sa mga karagdagang impormasyon, mag-log on sa cbnasia.org/specials. Sa mga magbibigay ng donasyon, narito po ang aming mga espesyal at eksklusibong regalo para sa inyo. These are set of doctrines held by theologians and churchmen to be central in the Western Christian Church. Remind yourself of these solas by displaying this 9x20-inch scroll in your own home. Yours for your gift of 5,000 pesos. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So game, Purakos! Purakos? Game, Purakos! Tara sa Click Kiosk! Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! Purakos! Purakos! Please visit cbnasia.org/711 to complete your transaction. Purakos! Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Ito ang Mount Carmel Bible Presbyterian Church sa Novaliches. Malawak, malinis, at maraming pwedeng gawin. Dito nagpupuri at nagtitipon ang mga miyembro. Dito rin nag-aaral at naglalaro ang mga bata. Ngunit bago pa man ito mapalaki at mapaganda, nagsimula muna ito sa maliit at payak na simbahan.
Nasa 12 years na po ako naglilingkod sa kanila. Usually sa mga squatter areas nakatira yung mga members namin. Pumupunta sila sa church para it's a second home para sa kanila. Nangungupahan lang po kami sa isang bahay. So hindi talaga siya proper church. Aminado si Flor na hindi sapat ang pera ng kongregasyon upang ipatayo ang mas malaking simbahan. We really don't have money kasi nga ang ministry namin para sa mga hirap, we don't expect a lot of people to give. But it's just by prayer. Dati nang natampok ang kwento ni Pastora Flor sa ating programa. Masugid siyang taga-subaybay ng The 700 Club Asia. Nagbibigay din siya sa gawain ng programa. Higit sa lahat ay katuwang din niya ang programa sa panalangin. Lagi ako nanonood ng 700 Club Asia dahil isa yun sa encouragement ko sa buhay ko bilang pastor na parang doon ako na humuhugot ng lakas. Not only that, every time na nakikita ko na ang 700 Clubs ay tumutulong sa mga tao, especially sa mga ibang lugar, mas lalo ko na-encourage dahil alam ko na ang layunin ng 700 Club ay tulungan ang mga tao natin. Hindi man kami makatulong, subalit sa pamamagitan ng pagbibigay ay marireach out ang mga kabataan, marireach out yung mga taong dapat tulungan lalo na nasa probinsya. For me, giving to 700 Club is part of my advocacy to help others as well. Di naglaon ay bumuhos ang pagpapala. Kung dati ay lupa pa lamang ang nabili nila, ngayon ay buong-buo na ang simbahan. Mala-condominium din ang kanilang pastoral house na libreng dinisenyo ng isang profesional na arkitekto. Pagpapala ring maituturing ang mga nakapagtapos na mga batang tinulungan na minsay sadlak sa kahirapan. Napakahalaga to na sabi ko nga kung paano kami tinutulungan ng Panginoon, I want to extend that blessing because I always believe when you give to God, God will bless you more. It's not I'm expecting, but when you give, God will definitely bless us more and will overflow ang mga blessing na ito. Pastor Alex Tamoa, her ministry ni Pastora Flor is to the poor. Yes. Okay? Rented home. Yun ang facility niya. How do you get from that rented home to owning a land to building a building when your ministry is to the poor? It's not, the money is not coming from them, obviously. It needs to come from God. Totoo yun. Paano ba natin i-explain yun? Just as That's there God. are physical laws that govern the world, there are spiritual principles that when you apply it, it gives you a breakthrough. Tama. So, kailangan lang magbigay tayo, lalo na kung yan ay ministry. 'Di ba? Si Lord ang nagpapalago. Pero kailangan something in your hand, you have to release it no matter how small or big the amount is. Tama. That's faith when you release that. Alam niyo po, ang 700 Club Asia has been airing in the Philippines since 1995. And until now, the blessings continue. And you, being our partners in this ministry, are also partakers of all these blessings. The blessings that come from our true vine, which is Jesus Christ. Alam mo, nakalagay sa John, di ba? Yes. That He is the vine and we are the branches. As long as we're connected to the vine, there's always life. Kaya nga po, walang pagsidlan ng tuwa sa aming mga puso kapag nakakarinig kami ng mga testimony, mga patotoo ng aming mga church partners katulad ng napanood ninyong kwento nila Pastora Flor at ng kanilang Mount Carmel Church congregation. Maging partner na sa The 700 Club Asia. Tawag na sa aming hotline 737-0700 o sa aming toll-free number 1-800-1888-8700. Our friends are here waiting to receive your calls. Ayan, so far, your giving has reached 2,292,625. Meanwhile, here's Sonja for more updates. Yes, thank you po so much, Sir Peter. Patuloy ang pagdagsa ng mga tawag mula sa ating mga kababayan na nais magbigay ng kanilang tulong at narito po sa tabi ko para magbasa ng kanyang mga natanggap na tawag, si Miss Judy.
Hi, Sonja! Hello at po. tunay na nakaka-bless at nakaka-excite talaga ang gabi ito. Yes. May mga donations tayo through ML Kwarta padala. Maraming salamat kay Joanne. Nagpadala siya ng 700 mula sa Laguna. Si Chris, 500, taga Maynila. Si Maricel, 2,500, taga Mandaluyong City. Si Marivic naman, 2,000 pesos, galing sa Pasig City. Si Lester, 500 galing, nako, malayo, La Union. Si Lenny, nako, 500 galing sa Cavite. Si Portia, taga-amin, 1,000, QC. Layo din. Si Mario, medyo malapit, sa Mandaluyong City, lapit, di ba? At si Ronald, medyo sa kabundukan ng Marikina City, 500 po. At si Mr. Ernie, 5,000 pesos mula sa Caloocan City. Thank you so much, Miss Judy. Bago kita pakawalan, gusto lang po kitang tanungin, para po sa inyo, ano ang kahalagahan ng generosity? Alam mo, ang pinaka mahalaga sa pagbibigay ay yung galing sa puso, yung hindi ka napipilitan. Kasi pag napipilitan ka, alam mo, hihingi ka ng utang na loob eh. Oo nga. Kasi alam mo, may mga tao na pag nakapagbigay, para bang may utang na loob na hinihiling. Pero pag galing sa puso ang pagbibigay, alam mo yun eh, bukas ang palad mo, bukas ang isip mo, bukas ang mukha mo. Nakita ka pa lang eh, sasabihin na, ayan na, si Miss mapagbigay. Diba? Pero pag yung alam na, ayan na si Miss Kuripot. Oo nga. Sa konting halaga o sa konting pagkain, hindi ka makapag-share, diba? Ayan. Thank you so much, Miss Judy, for sharing that. Miss Sonja, salamat. Ayun. Thank you po. And, ano ang ating next? Yes, marami pa po tayong oras, kaya tawag lang po kayo. Ang mga numero ay nasa inyong TV screens. Sa mga magbibigay na kanilang donasyon, may regalo po kami sa inyo. Ginhawa ang hatid ng credit card sa buhay ni Beth. Sa bawat pangangailangan, credit card ang kanyang inaasahan. Ngunit di niya inakala na ito ang magbabaon sa kanya sa matinding problema. When the time comes that I need to pay, hindi ko naman siya kaagad nababayaran ng full. So, it just went on and on and on and on. The amount of my credit card went into less than 100,000 because of the interests also. Sa labis na kagipitan, napilitan siyang magbenta ng alahas. I wasn't selling jewelries, pero interesadong bilhin. So, binenta ko. And from there, we were able to pay yung credit card namin. Most of the time, di ba, your feeling is to focus on the problem because you don't have the solution. Kaya ang nangyayari, iniisip mo. So, parang napapraning ka na. Sa gitna ng problemang kanyang kinakaharap, isang programa sa telebisyon ang nagbigay sa kanya ng kaliwanagan. Pinapanood ko yung kay Pat Robertson. And I learned a lot from that show, 700 Club. He would share on giving. He would share on salvation. And then I would really listen. So before the show finished, he invited the viewers to pray. I prayed to receive the Lord. I prayed to receive Jesus in my heart. So after that, I had the joy of knowing na kasama ko pala si Lord at He will never leave me nor forsake me. Simula noon ay unti-unting binago ng Panginoon ang kanilang buhay. Nagkaroon ng pagnanais ang mag-asawa na ibahagi rin sa iba ang natamong bagong buhay mula sa Diyos. So we would like to share it to others. So we started sharing it to our friends. In fact, we gained friends, more friends, because of sharing the Word of God. And then, because they also had the hunger to know the Lord, we started to have Bible studies. And we started to pray together. And I saw the Lord just brought people to us to meet them, to share His Word to them. So, nag-flourish yung sharing namin. Nagdesisyon din ang mag-asawa na maging daluyan ng pagpapala sa Panginoon sa iba.
sa pamamagitan ng pakikiisa sa gawain ng The 700 Club Asia. And we continue to be a partner of the 700 Club at the same time. And we saw all the more we give, all the more we bless, we get blessed all the more. Beth was in debt, and from that condition, she met the Lord Jesus Christ. And then she knew she now has a God who will never leave her, never forsake her. The Bible says, you know, in this world, we're going to have trials, we're going to have tribulations. But Jesus said, be of good cheer because He has overcome the world. He's overcome your debt if you will just offer your life to Him. Alam niyo po, you may be watching right now and you may know Jesus up here, but you never received Him in your heart. We want to give you an opportunity to receive Him as your Lord and Savior. Siya na ngayon ang in charge ng ating buhay. I want to lead you into a prayer. Let it be the prayer that comes from your heart. Just say, Dear Jesus, I know that your Heavenly Father sent you here to die on the cross 2,000 years ago. And because of that death and the shedding of your blood, my sins are forgiven. So right this moment, Lord, I surrender to you. I confess that I'm a sinner. I need you, and I repent from all of my sins. And now I receive the free gift of eternal life that you did on that cross 2,000 years ago. And right this moment, Lord, I open my heart's door, and I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, and to be my Savior. Heavenly Father, thank you for that great act of love that you gave your one and only Son to die on the cross to save me. And Jesus, thank you for saving me. Holy Spirit, thank you for your power that I will need each day so that I can live a victorious life. I love you. I declare my allegiance and faithfulness 100%. I pledge it to you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Matapos ipanganak ang kanyang kambal, naisipan ni Ann at ng kanyang asawa na gumamit ng injectable contraceptive upang maiwasan na masundan agad ang kambal. Subalit ang birth control ay nagpalala sa asthma na noon pa ay kanya nang iniinda. Maliban sa gawaing bahay at pag-aalaga sa kambal, ay mayroon ding online business si Ann. Ginagawa niya ito upang makatulong sa asawa sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Minsan pag nakaka-cancel yung pa-orders ko, minsan syempre naghihintay yung mga buyer, ganun. Sasabihin mo na lang na ganun kasi nga may sakit ka. So affected rin siya. Masugid na taga-subaybay si Ann ng The 700 Club Asia. Isang gabi, habang hinihintay ang asawa, nanonood ako na, nabanggit ni Sir Peter yung... Jesus, there's also someone right now na masyado, I mean, you always have asthma attacks. You've been having this for the last 10 years. The Lord is releasing now His healing touch. Natouch ako noon. Kinlim ko na, Lord, ako yun. Ako yung may kailangan ng healing na yun. Mula ng gabing yun, hanggang sa ngayon, ay hindi na muling inatake ng asthma si Ann. Bukod sa himalang natanggap, ay sinubukan niyang magbigay ng donasyon sa CBN Asia. Sinabi kasi si Sir Peter noon na hindi yung halaga yung tinitingnan ng Panginoon, kundi yung puso nung nagbigay. Nung kinabukasan, meron akong client na nag-ask siya nung price list ko sa chocolates. Sabi niya, mag-order nga daw siya. Hindi ako makapaniwala nun. Naging order niya po nun is worth 15,500. Sa isang single client lang po nun. Every time na magbibigay kami sa The 700 Club Asia, totoo po talaga. Bumabalik po talaga siya ng 100 folds talaga. Natutunan ko yun sa pagbibigay na hindi ka nawawalan. Never kang mawawalan kung magbibigay ka. Na yung
pagbibigay mo na yun is pwedeng magbago ng buhay ng isang tao. Muling nakabalik sa kanyang online business si Anne. Bukod sa mga damit at tsokolate, naibibenta rin niya ang mga baked goods na siya mismo ang gumagawa. Nakakataba ng puso kapag nakakarinig tayo ng mga patutuong ganito. Patunay lamang yan na buhay ang ating Diyos at handang tumugon sa anumang pangangailangan natin. Tama yan, kasi prayer really works. Prayer in faith really works. Ako, I'm a product of prayer. Because Christine didn't stop praying for me. And so I got to know the Lord because of her prayer. Kasi nga dati playboy, di ba? pero under the blood na yun. It's under the blood, yes. Di ba, Alex? Nagulat ako. Anyway, alam mo talaga, Peter, Christine, kung saan ako napupunta, no? Talagang sinasabi ng mga tao, alam mo, Pastor Alex, kayo, nila Peter Kairos, ang prayer ninyo talagang nabibless talaga kami. At sa mall nga sabi, pag-pray niyo po ako sa mall. So, in-encourage po natin lahat po ng mga nanonood sa atin, you can have the answers to your prayers. Lalo na po pag sumabay kayo. Sapagkat, lalong-lalo na, kasi sabi ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, there He is. Lalo na po kung marami tayo. Indeed, God answers prayers that are said in faith. At lagi pong bukas ang trono ng Panginoon sa ating mga pananalangin na may pananampalataya. Ganyan po ang aming prayer center na bukas 24 hours araw-araw. Mayroon po tayong mga trained counselors na handang makiisa sa inyo sa panalangin at makinig sa inyong mga problema kahit holidays. Isang tawag lang po ang katapat niya ng hotline namin, 737-0700. Ang lahat ng ito ay naisasagawa namin dahil sa inyong matapat na tulong, suporta at donasyon. Maraming pong salamat mula sa kaibuturan ng aming puso. At syempre, hindi makukumpleto ang ating programa kung hindi tayo manalangin. Kaya ngayong gabi ay sama-sama tayong lumapit sa paanan ng ating Panginoon para idulog ang aming mga panalangin. And Pastor Alex, could you lead us in this prayer? So many are just waiting for this moment for God to touch them. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Amang banal, isa pong pribilehiyo na kami po'y makalapit sa inyong trono. And to be able to intercede to our kababayans and to all those who are watching us even from abroad, Lord God, na kami po, Panginoon, ay maging partaker ng inyo pong kagalingan na ipinagkakalob po sa lahat ng mga humihiling. Ang sabi po ninyo sa inyong salita, you have not because you ask not. At ang sabi po ninyo, ang isang panalangin taimtim na may pananampalataya ay hindi po ninyo tatanggihan. Lord, lumalapit po kami ngayon in behalf of those who are sick with cancers, Lord God. Merong isang, ang kanyang sakit ay sa dugo, AML. Lord, we declare your healing touch upon this person even right now. We declare healing and restoration, Lord. We declare and we claim, O God, na hindi na po kailangan ng chemotherapy, Lord God. Pagalingin niyo po ang taong ito, Lord God. Ganon din, Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo ang isang tao na sumasakit po ang kanyang tiyan. Hindi niya maintindihan kung saan galing, natatakot siyang malaman kung ano ito. At higit na kinatatakot niya, wala po silang pera para pantusto sa kanyang sakit. Lord, would you please touch that person who is asking you in faith? I declare healing and restoration. Be healed sa iyong sakit sa tiyan in the name of Jesus. Whatever that sickness is na nilalapit mo kay God, the Lord is healing you even right now. Merong isang mangingisda na siya ay ang sakit niya ay kaugnay sa kanyang trabaho sa pangingisda, backbreaking work. Lord, in the name of Jesus, would you heal that person, give him strength, and restore him, Lord God, to his original health in the name of Jesus. At meron ding may isang estudyante na saktan siya dahil sa isang frat war. At siya ngayon ay humingi ng awa, habag sa ating Panginoon. Ayaw niyang malaman ang nangyari sa kanya. The Lord is now answering your prayer in faith. Receive your healing from the Lord.
There's a young person you've been planning now for several weeks to take your life. May balak ka para mag-suicide. The Lord is saying to you right this moment, receive, receive, receive. Receive His grace, His love. He's pouring it into your hearts right now. Receive it in the name of Jesus. There's also someone with liver cancer. The Lord is healing you completely. And there are 3 women na meron kayong breast cancer. And one of you has stage 4 breast cancer. And you're just about to give up na. You're so tired. The Lord is saying to you, no. With long life will He satisfy you and show you His salvation. Kapatid, He's removing all cancer cells from your body right now. Receive that in the name of Jesus. There's also several couples who've been praying to have a baby. There's one who you're already almost 38 years old, and until now you're childless. The Lord is saying, no more. No more. He's going to bless you with children. Receive that now in faith in Jesus' name. Amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. The 700 Club Asia would like to thank the following: PLDT, M. Lumiere, I Remit, RD Pawn Shop, Naftis Cater, Proudly Green, Adstrap, United Neon, Mixes, The Empire Catering, DSV Catering, Rodel's Kitchen, BB Marciano Catering, Al Shekinah Dishes Catering, 7-Eleven. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pagtawag sa amin para sa inyong donasyon. Bukas ang aming prayer center 24/7 para tumanggap ng inyong tawag. Maraming salamat sa aming mga kaibigan na nag-volunteer ngayong gabi. Thank you, and may God reward you for your generosity. Ayan, for our final update, so far you're giving us reach 2,416,825. Keep on calling. We'll be here to take all your calls. Thank you so much. Words tell stories, they paint pictures, communicate ideas. These words were passed on from generation to generation and later on becomes what we call history. John 1:14 says, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father full of grace and truth. Jesus is the Word who became flesh. Jesus is His story. He is the story of God and of His love for mankind. If we receive Jesus in our hearts and let Him be the Lord of our lives, we allow the Word to live in and through us. Let us then continue to show God's love to mankind through our generosity. And we, Jesus, the living in our hearts, let us make history as we love the Word, live the Word. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Abangan, alin sa mga word o salitang ito ang relate na relate ka? Utang. Paano ito babayaran ni Elvin? Kagalingan. Big word sa mga taong may sakit. Negosyo. Tunghayan kung paano pinalago ni Ana. Anak. Kukumpleto sa pamilya. Blessing. Paano natamo ni Andy? Love. Para sa mga nanlalamig na ang pagsasama. Ano man ang word ng buhay mo, sabay-sabay nating bibigyang buhay sa special telethon ng The 700 Club Asia. Love the Word, live the Word. Alas 12 ng gabi sa GMA.